ang panitikan ng Rehiyon 4A at B, ang Calabarzon at Mimaropa. Paano ba nagsimula na paghiwalayin ang Rehiyon 4 at nahati ito sa Calabarzon at Mimaropa? Noon ay magkasama sila bilang Timog Katagalugan hanggang ito ay paghiwalayin sa bisa ng Executive Order No. 103 noong ika-17 ng Mayo 2002. Okay, sa pamumuno ito ni Gloria Macapagal Arroyo. At sa bisa naman ng Executive Order No. 246 na nilagdaan noong ika-28 ng Oktubre 2003, ang lungsod ng Calamba ay itinalagang sentro ng rehiyon ng Calabarzon. Okay, dumako tayo dito sa Calabarzon. Ang Calabarzon ay binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Okay, ang Calabarzon, ang rehiyong ito ay nasa timog, kanlurang Luzon, timog at kanlurang bahagi ng Metro Manila at ikalawa sa pinakamalaking populasyon dito sa Pilipinas. Okay, isa-isahin natin yung mga bumubuo sa Calabarzon. Unahin natin ang Cavite. Okay, ito ay nasa timog baybayin ng Looc, Maynila sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon. Ito ay may layong 30 kilometrong timog mula sa Maynila. At ang kabisera nitong Cavite ay 13 Martires. Ito rin ay tinatawag na makasaysayang kabisera ng Pilipinas. Bakit kaya makasaysayan? Dahil ito sa naging duyan ng himagsikan sa Pilipinas. Okay, himagsikan sa Pilipinas, ito ay sa panahon na ni Andres Bonifacio. Okay, ang ama ng Katipunan. Okay, ang mga kultura na mayroon dito sa Cavite ay ang pagdiriwang ng mga tao ng kapiyastahan sa pamamagitan ng pagbibigayan ng mga naani para sa pasasalamat sa kanilang mga santo. Di ba kapag may piyesta tayo, bilang papuri, okay, pagkilala dun sa santo na mayroon sa isang lalawigan o kaya naman sa barangay. Okay, ang pagdiriwang ng Kalayaang Festival para sa mga naging bayani ng kasaysayan hindi lamang sa Pilipinas kundi na rin sa kanilang lugar, kasi halos lahat, bawat lalawigan na mayroon tayo sa Pilipinas ay talaga nagdiriwang ang mga Pilipino. Okay, at nagkakaroon pa rin dito ng local holiday bilang pagkilala at pagbibigay pugay sa mga local heroes natin. Okay, ang pag-uugali naman ng mga Cavite ay kilala ang Caviteño sa pagiging matapang na minsay wala sa lugar. Okay, wala sa lugar. Okay, ang relihiyon ng mga Caviteño ay ang Katoliko ang pinakamalaking porsyento dito. Okay, 80%. At 11 naman sa mga kasapi ay Aglipay. Ano ba yung Aglipay? Ito ay hinango sa pangalan ni Gregorio Aglipay. 4% naman ay kasapi ng Iglesia ni Cristo. At ang natitira pang porsyento ay para sa mga Muslim at iba pang mga relihiyon na mayroon dito sa Cavite. At ang wika ng Caviteño ay Tagalog, Chavacano at Ingles. Ano ba tong Chavacano? Okay, kadalasang wika ng Tagalungsod, Cavite at Ternate na nagsimula sa pagdating ng mga Espanyol sa lalawigang ito. Ibig sabihin, ito yung mga salita na may halo o salitang mga Kastila na naiintindihan naman ng mga taga Cavite. Okay, ang kanilang mga produkto ay ang mais, nyog, pinya, mangga, isda, palay, kamote, kape at mga saging. Yan ay iilan lamang sa mga pangunahing produkto ng mga Caviteño at kung paano sila nakakasurvive sa pang-araw-araw na buhay. Dumako naman tayo dito sa Laguna. Okay, ang kabisera ng Laguna ay ang Santa Cruz. Ito ay matatagpuan sa timog silangan ng Kalakhang, Maynila, sa timog ng Rizal, kanluran ng Quezon, at Hilaga. Okay, kanluran ng Quezon, Hilaga ng Batangas, at silangan ng Cavite. Okay. Ang Laguna ay napapaligiran ng Laguna de Bay. Okay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas.
Okay, ang pangalan ng lalawigan ay nanggaling sa salitang Espanyol na lago na nangangahulugang lawa. At ang kultura na mayroon dito sa Laguna ay ang Sampaguita Festival, Sikhayan Festival, Anilag Festival. Unahin natin itong Sampaguita Festival. Okay, itong piyesta ng Sampaguita, isang malaking piyesta sa buong bayan na nagsisimula sa ika-21 o kaya ika-22 ng Pebrero at inaabot din ng isang linggo na kinapapalooban ng mga parada. At makikita rin dito sa piyesta ng Sampaguita ang iba't ibang klase ng patimpalak tulad ng mga pageant, ng mga awit o pag-awit, pampalakasan at hindi mawawala dito ang street dancing. Ang piyesta ay nagnanais na magunita ang kahalagahan ng Sampaguita sa kultura ng San Pedro. Okay? Makahikayat ng turismo at paunlarin ang industriya sa pamamagitan ng Sampaguita sa bayan. At itong Sikhayan ay mula sa mga Santa Rosa, o pinagdiriwang ito ng mga taga Santa Rosa, at ang Anilag Festival naman ay festival ito ng buong Laguna. Ay, ang wika na mayroon dito ay ang Tagalog, Bicolano, Ilocano, at Waray. Ang Tagalog ang pinakamalaking porsyento dito sa Laguna dahil ito ay binubuo ng 99.2 na gumagamit ng wikang Tagalog. Okay, at ang karagdagang impormasyon tungkol dito sa Laguna ay malaki ang ginampanang papel ng Laguna sa kasaysayan ng Pilipinas dahil dito matatagpuan ang tirahan ni Jose Rizal sa Calamba at yung lola ni Jose Rizal ay taga Binyan na dinadalaw naman nila Jose Rizal tuwing bakasyon. Okay, ngayon ay dumako tayo dito sa Batangas. Okay, ang kabisera ng Batangas ay ang mismong lungsod ng Batangas. Kilala ito sa mga magagandang destinasyon para sa magbakasyon dahil sa mga resort at diving spots na makikita rito. Unang naitala ang pangalan ng lalawigan bilang kumintang nang nanirahan ang mga Espanyol sa lalawigan na tinatawag itong Bonbon. Naging kabisera ang lalawigan ang bayan ng Balayan, ngunit nailipat sa bayan ng Taal dahil malapit ito sa lawa at madaling maging sentro ng kalakalan o ng komersyo. Nagpa siya ang mga namamahala sa lalawigan na ipangalan ito sa kabisera, ngunit sa ikatlong pagkakataon ay pinalitan ito ng mga Espanyol at inilipat ang kabisera na sa bayan ng Batangan na ngayon ay kilala bilang lungsod ng Batangas. Ano ba ibig sabihin ng Batangan? Okay. Ang salitang Batangan ay tumutukoy sa mga taong nakatira sa may lawa ng Taal na ang ikinabubuhay ay ang pangingisda gamit ang mga balsa. Ang salitang ito ay nanggaling sa batang, isang salitang ginagamit para sa mga kahoy na matatagpuan sa ilog ng Kalumpang. Okay. Ang kultura ng Batangas ay kilala sa pagsasalita ng Tagalog, ngunit may punto. Ang mga Batanggenyo ay kilala rin sa pagiging malapit sa isa't isa. Okay? At ang lalawigan ng Batangas ay kilala bilang puso ng Katagalugan. At noong 1889 ay naging ikawalong lungsod ng Pilipinas ang Batangas. Okay, ngayon ay dumako tayo dito sa Rizal. Okay, sa Rizal naman tayo. Ang Rizal ay hango sa pangalan ni Jose Rizal, lungsod ng Antipolo ang kabisera nito. Okay, tinatawag na duyan ng pambansang sining ang Rizal. Ito ay dahil sa mga pambansang alagad ng sining na sina Carlos, Francisco Vicente Manansala, Maestro Lucio San Pedro sa tubong ng mga taga Rizal. Ngayon ay dumako naman tayo dito sa Quezon. Okay, sa Quezon. Okay, ito ay ginango sa pangalan ni Manuel L.
Quezon. Okay? Lucena ang kabisera nito at may isa sa magandang tanawin dito. Itong bundok Banahaw, ang pangunahing atraksyon ng Quezon. Ayon sa mga sabi-sabi, ito raw ay napapalibutan ng mga espiritu at hiwaga. Kaya maraming mga kulto at deboto ang pumupunta dito sa bundok Banahaw na nananatili sa banal na lugar na ito tuwing sasapit ang mahal na araw. At niyog ang Quezon. Ang Quezon ang pangunahing producer ng mga produkto ng niyog tulad ng langis, ng niyog at kopra. Malaking bahagi kasi ng lalawigan ng Quezon ay ang koprahan. At isa na rin siguro sa dahilan, ang halimbawa sa atin, Cam Norte, ang kopra o manghaniyog ay dinideliver pa mismo sa Quezon at dun kumikita ang mga negosyante. At ang sunod ay ang pangingisda, isa sa malaking bahagi ng ekonomiya ng Quezon. Tagalog ang wikang ginagamit dito sa Quezon. Ngayon ay dumako naman tayo sa Region 4B, ang Mimaropa. Iisa lamang ang lungsod dito sa Mimaropa, ang Calapan, na matatagpuan dito sa Oriental Mindoro. Okay, ang Mimaropa ay isa sa mga Pilipinas na binubuo ng mga sumusunod na lalawigan. Ang Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at ang Palawan. Ang mga lalawigan na nabanggit ay nasa Region 4B na mga isla ng karagatan sa Timog, China. Okay, so ngayon unahin muna natin ang Oriental Mindoro. Okay, ang Oriental Mindoro ay may 26 na munisipalidad. Okay. Dumating ang mga Kastila sa Mindoro noong ika-16 na siglo at pinangasigwaan ito bilang bahagi ng Batangas. Ang Mindoro ay naging ganap na lalawigan noong ika-1950, noong 1950 naman ay naging dalawang lalawigan na. Ito ng Occidental at Oriental. Okay, ang wika na mayroon dito sa Mindoro ay Tagalog, Cebuano at Ilocano. Ang Tagalog ang pangunahing wika na ginagamit dito sa Oriental Mindoro. May mga wika pa rin dito. May mga kabilang na wika dito sa Oriental Mindoro tulad ditong pangkat etniko. Tulad ng mga Mangyan, ang Arayan, Alagnan, at Buhid, Hunuwo, at Tudiawan. Okay, yun ay ilan lamang sa mga wikang ginagamit na mga pangkat etniko dito sa Oriental Mindoro. Ngayon ay dumako naman tayo dito sa Occidental Mindoro. Okay, Occidental Mindoro, okay, ang kabisera nito ay Mamburao. Okay, at ito ay may 11 munisipalidad. Okay, ang mga kinabubuhay nila ay ang pagsasaka. Okay, ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Oriental Mindoro. Halos 80% ng populasyon dito ay ang pagtatanim ng palay. Okay, may iba't iba pa rin namang silang mga hanap buhay. Okay, dito sa Oriental Mindoro ang mga Pilipino, tulad ng pagtatanim ng mais, sibuyas, luya, tabako, at mga gulay. Mayroon din dito yung pangingisda, isa sa mga pangunahing hanap buhay nila. Okay? Tagalog ang kanilang pangunahing wika dito. May mga Ilocano rin at Kinaraya dito sa Oriental Mindoro. Kung mapapansin natin, halos buong Pilipinas ang hanap buhay nila ay ang pagsasaka, pangingisda, at pagtatanim ng gulay. Kaya dapat natin binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga farmers natin dahil malaki ang naiitulong nila sa atin, lalong-lalo na sa ekonomiya. Wala tayong mabibiling isda, wala tayong mabibiling gulay, wala tayong mabibiling bigas kung hindi dahil sa kanila. Kaya dapat nating kilalanin, huwag natin sayangin yung butil na kanilang pinaghihirapan at yung mga biyaya nila. Dapat ay pinahahalagahan natin ang kanilang paghihirap, lalong-lalo na upang mabigyan tayo ng magandang
pangangailangan, lalo-lalo na sa mga produkto. Okay. Nabanggit dito sa Oriental Mindoro na Tagalog ang pangunahing wika dito, na kung saan ay 60% ng mga taga-Occidental ang gumagamit nito. Okay, next tayo ang Marinduque. Okay, ang Marinduque, ang kabisera nito ay ang Buwak. Hugis puso ang pulo ng Marinduque na may layong 7 milya sa pangunahing pulo ng Luzon. Ito ay may sukat na 370 milya kwadrado, kung kaya ito ang ikatlo sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ay, kilala rin sa Piesta Moriones na ipinagdiriwang taon-taon ang Marinduque. Okay, magiliw sa pagtanggap ng mga bisita, tinatawag na putong ang kaugalian nito. Yung putong kasi mga bisita ay pinapaupo at sinusuotan ng koronang yari sa bulaklak at aalayan ng mga sayaw at awit ng mga babae. Kapag may pagdiriwang katulad ng piyesta at may mga panauhing pandangal, nilalagyan nila nito nung parang korkwintas siya na yari sa mga bulaklak. Agrikultura ang pangunahing hanap buhay ng mga taga Marinduque. Okay, dito sa Marinduque, palay at niyog ang pangunahing hanap buhay talaga nila, pangunahing mga pananim. Noon, isa sa mga hanap buhay dito sa Marinduque, sa karaniwan, okay, ang pagmimina. Ngunit nagkaroon dito ng insidente sa kumpanya, kaya pansamantalang ipinatigil ito. At mayroon din naman dito sa hindi lang agrikultura, makikita rin din natin dito ang pangingisda na bilang hanap buhay ng mga Marinduque. Okay, next ang Romblon. Okay, pangunahing producer ng matataas na uri ng marmol ang Romblon, at may hahambing ito na parang katulad ng mga gawa ng mga Italiano. Okay, ang mga taga Romblon. Karamihan sa kanila ay mga Kristiyano, 72% na Romano Katoliko at 25% naman ay kaanib ng Philippine Independent Church at Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist at Baptist. At yung iba pang natitirang porsyento ay mula naman sa iba't ibang relihiyon na mayroon dito sa Romblon. Ngayon ay dumako naman tayo sa Palawan. Okay, ang kabisera ng Palawan ay ang Puerto Princesa. Okay, sa Palawan napakaraming magandang tanawin dito. Okay, ang Palawan. Ang bisa ng kautosang administratibo bilang 429 ay inilipat ang Palawan sa Rehiyon 4B. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga Palawenyos ang hakbang na ito dahil hindi sila kinonsulta at halos lahat ng taga-Palawan maliban sa isang munisipalidad ay nais manatili bilang bahagi ng Rehiyon 4. Okay, ngayon dumako naman tayo dito sa panitikan ng Region 4. Okay, 4A at 4B. Okay, ang Kumintang. Okay, sa Kumintang, ito yung mga epiko ng mga Tagalog. Okay, patungkol sa kasaysayan ng Haring Soledad at ng tatlo niyang anak na sina Bagtas, Mandukit at Dikyaw, itong Kumintang. Okay, sila'y sinugo ng kanilang ama, nanggaling sila sa imperyo ng Madyahapit at nagtungo dito sa Mai at Lusong. Pero syempre dahil nga itong Kumintang natin ay pasalin dila, nagkaroon tayo ng iba't ibang version dito. At ayon naman sa iba pa matatanda, ayon sa mga sabi-sabi na ito ay kasaysayan na pagkikipaglaban ng dalawang datu. Sino ba itong mga datu? Sina Datu Dumangsil ng Taal at Datu Balcasusa ng Laguna at Bai ng Talim. Ngayon, okay, familiar tayo dito. Si Malakas at si Maganda. Okay, elementarya pa lamang ay pinag-aaralan na ito, si Malakas at si Maganda. Okay, patungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa mundo. Si Malakas ang kauna-unahang lalaki at si Maganda naman ang kauna-unahang babae. Ito yung alamat. Okay. Next ay si Juan at ang Alimango.
ito ay isang kwentong bayan. Kwentong bayan na tungkol sa isang batang si Juan na inihahalin tulad ang mga alimango sa mga tao na kapag inutusan ay susunod ito. Okay, iba pang panitikan na umusbong dito sa atin sa Region 4. Ang salawikain, halimbawa natin dito ay ang taong nagigipit sa patalim, kumakapit, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Totoo naman. Okay, meron pa din dito katulad ng bugtong bilang isang paligsahan ng mga kabataan hanggang sa kasalukuyan dahil ito ay nagsisilbing libangan, aliwan ng mga maging bata man o matanda ang bugtong na kung saan nangangailangan ng mabilisang paghula o pagsagot dun sa mga matatalinghagang katanungan. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga naging bayani ng Mimaropa at Calabarzon. Okay, unahin natin si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ay isinilang sa lalawigan ng Rizal noong Setyembre 25, 1870 at si Lope K. Santos din ay tinaguri ang ama ng Balarila. Isa rin siyang manunulat, novelista, makata, kwentista, guro at politiko. At ang kanyang obra maestra ay ang Banaag at sikat na isang nobela. Okay, pero hindi lang naman yan ang naging akda ni Lope K. Santos. Kasi sa panahon ng Amerikano ay marami siyang naging naisulat na mga akda, mga tula, maikling kwento, si Lope K. Santos. Tinagurian din si Lope K. Santos na apo ng mga mananagalog. Okay, sunod naman ay si Jose Corazon de Jesus. Okay, ang kanyang sagisag panulat ay Joseng Batute. Okay, tinagurian din siyang hari ng balagtasan at tinawag din siyang makata ng pag-ibig. Ang kanyang obra maestra ay ang Isang Punong Kahoy. May akda siya dito na Bayan Ko, na kung saan ito yung nilapatan ng musika ni Constancio de Guzman at naging awitin ito ng mga Pilipino noong panahon ni Marcos para sa kanilang kalayaan. At dito kung makikita natin si Jose Corazon de Jesus, kung natatandaan ninyo kung kayo ay third year high school noon, may tula siya dito na pinamagatang ang pamana, na napakaganda ng mensahe. At kung inyong gusto mabasa ito, pwede nyo naman siyang saliksikin sa internet. Okay, sunod ay si Claro M. Recto, isinilang sa Chaong, Tayabas na ngayon ay probinsya ng Quezon. Sa gulang na 21 ay nalimbag ang kaniyang mga unang volume ng mga tula na pinamagatang Bajo los Cocoteros. Okay, sunod naman ay si T.U.S. Bailen. Isinilang sa Novelita, Cavite noong Enero 21, 1904. Okay, ang kanyang aklat, katipunan ng kanyang mga tula ay mga pinsel, pamansing, kalabaw at buffalo. Isa rin siyang musikero at kompositor, si T.U.S. Bailen. Okay, dumako naman tayo kay Pascual Poblete. Isinilang sa Naik, Cavite noong Mayo 17, 1858. Si Pascual Poblete ay makasaysayan sa panahon ng Kastila noon. Okay, nagtatag at patnugot ng pahayagang El Resumen. Okay, itong El Resumen, ginamit niya ito upang tuligsain ang mga katiwalian at pangaaping ginawa ng mga Kastila na siyang naging dahilan upang usigin at ipatapon sa Afrika. Dito sumulat na mga dulang pag-ibig sa tinubuang lupa na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. At si Pascual H. Poblete ay ilang beses nakulong, ngunit nakakalaya rin naman siya. Okay. Naging katuwang na mamamahayag sa pahayagang La Oceana Española si Pascual, naging kolumnista ng Diaryong Tagalog, at si Pascual H. Poblete ay itinuturing na ama ng pahayagan, okay, pahayagan Tagalog. At dito si Pascual H. Poblete rin ay nagsalin sa Tagalog nitong
nobela ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere. Okay, nagtatag din siya ng pahayagang El Grito del Pueblo sa panahon ng Amerikano, si Pascual H. Poblete. Nagsimula kasi siya sa panahon ng Kastila, nakilala na siya hanggang sa natapos yung kanilang pananakop, ay nakilala pa rin siya sa panahon ng Amerikano. Okay, sunod naman ay si Alejandro G. Abadilla, isang Makata, sanaysayista at kwentista. Nag-aral siya sa mababang paaralan ng Barrio Sapa at pagkaraan ay sa mataas na paaralan ng Cavite bago tumulak sa pasettle upang magtrabaho ng isang maliit na palimbagan. Okay, naging tagapangasiwang editor ng Philippine-American Review si Alejandro G. Abadilla. Ay itinatag ang kapisanang balagtasan na naglalayong paunlarin ang wikang Tagalog, at si Alejandro ay ama na makabagong tulang Tagalog. Si Alejandro kasi hindi siya sumunod dun sa mga tula na may sukat at tugma. Okay, ang ginawa ni Alejandro G. Abadilla, tumaliwas siya dun. Okay, gumawa siya ng mga tula na nasa malayang taludturan. Ibig sabihin, walang sukat. Okay? Next, si Manuel Bernabe, isinilang sa lalawigan ng Rizal noong Pebrero, 1870. Okay, at si Manuel rin ay isang Makatang liriko. Mahusay na manunulat ng tula sa panahon ng Amerikano. Nilipon o itinipon niya yung mga tula niya dito sa Cantos del Tropico. Si Manuel Bernabe, nakilala siya sa panahon na ng Amerikano. Ngayon ay dumako tayo dito kay Apolinario Mabini, ang iniidolo ng ating paaralan at kilalang bayani ng ating Pilipinas. Okay, si Apolinario Mabini isinilang sa Tanawan, Batangas noong Hulyo 22, 1874 at siya ay tinaguri ang utak ng himagsikan at ang kanyang sagisag panulat o nakilala siya bilang Dakilang Lumpo at ginamit niya rin sa ibang akda na kanyang nasulat ay itong Bini, okay, ni Apolinario Mabini. Sunod naman ay si Jose Rizal. Ano ba yung totoo o buong pangalan ni Jose Rizal? Okay, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Okay, at ang kanyang ina, ang naging kanyang unang guro rin, ay si Teodora Alonso. Okay, isinilang siya sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861 at isa rin siyang manggagamot. Ano ba yung dahilan kung bakit siya pumasok o pinag-aralan niya ang medisina? Dahil gusto niya magamot ang kanyang ina na may sakit na katarata. Isa rin siyang scientifico, Makata, novelista, yung kanyang nasulat na dalawang nobela mula itong Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagpamulat sa buong Pilipinas noon. Okay, hanggang sa kasalukuyan rin naman. Pintor, sculptor, dalubwika, pilosopo, mananalisik at mananaysay si Jose Rizal. At malaki yung ambag niya dito sa panitikan ng Pilipinas natin at lalong-lalo na sa panitikan ng rehiyon. Okay, si Jose Rizal at ang pambansang bayani natin. At mayroon pa tayong mga bayani mula dito sa Calabarzon at Pimaropa katulad ni Emilio Aguinaldo, unang pangulo ng Pilipinas. Pero panandalian yung kanyang panunungkulan dahil dumating agad noon ang mga Amerikano. Sunod naman ay si Felipe Calderon, ang bumuo ng saligang batas dito sa Malolos. At si Julian Felipe naman ang lumikha ng musika ng pambansang awit natin. Pambansang awit ng Pilipinas, itong Lupang Hinirang. Si Marcelo Agoncillo naman ay Marcela Agoncillo ay isa sa mga unang tumahi ng watawat ng Pilipinas. Sunod ay si Jose Laurel. Okay, ang dating pangulo ng Pilipinas na taga Batangas. At ang huli ay si General Miguel Malvar.
Okay, nakipaglaban sa mga Amerikano noong unang panahon. Okay, sa oras na ito, yan lang ang ating tatalakayin. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway marami kayong natutunan at kung sakaling kayo ay may mga katanungan, maaari kayong mag-comment dito sa YouTube. Okay, paalam!